At manahimik tayo para maintindihan natin yung sinasabi, yung sinishare nila, bawat isa. Oo. Kaya, noon, yung nag-invite sa akin, inabangan ako sa labas. Sabi, pwede mo ba banggitin yung pangalan? Sige lang, sige lang. Si Sir John Aurelia. Sabi niya, Oo. Ma'am, Ay, wow, si Sir nakikita John. ko kasi sa mukha mo na sincero kang nakikinig sa amin. Kung gusto mo yung, nakikita siguro niya sa mukha ko na marami akong katanungan. Kaya, yung mission, natandaan ko pa, yung araw na Biyernes, kinabukasan Sabado, mayroon silang pagpupulong. Doon ako pumupunta. Kinuha ko pala sinundo pala ako ni Sir John. Oo, sinundo ka. Ibig sabihin, Sir Bubok, si Ma'am Gemma po ay nagdiskubre. Yes. Oo, nag-search. Nagdiskubre kasi marami siyang katanungan na gusto niyang masagot. Na nagbaka sakali siya na makinig para masagot yung mga katanungan na yon. Kung sa Bisaya, naniid. Tama ba na? Naniid? Parang ganon. Ma'am Gemma, masasabi mo ba na yung mga mensahe na narinig mo dito sa organisasyong ito ay sa buong buhay mo ay hindi mo pa talaga narinig sa ibang mga sekta na kung ano po yung dati mong pinaniniwalaan? Yun ang po na naiintriga ako. Kumbaga pa nagchismis. Oo. Naging chismosa siya, Sir Bubok. Pero nakikinig ang ganda nung naging kumbaga pa na-intriga siya, gusto niyang makipagmarites. Pero yung binabahagi na mga istorya ay hindi tungkol sa buhay ng iba. Kundi yung chismis na tungkol sa Diyos na Ama. Yes. Oo. Kaya yung sinabi ko pag uwi ko sa bahay, sinishare ko sa asawa ko. Kasi yung sinishare yung sinasabi ni Sir John, yung pag-uugali niya ni Sir John, yung vision ni Sir John, gawain din niya. Katulad din sa asawa ko. Kaya sinishare ko. Akala ko, hindi siya nakinig kasi hindi siya kumibo. Kasi pagod siya sa trabaho. Pero, sabi niya, nagtaka daw siya sa akin na saan daw galing yung mga sinasabi mo. Yung sinasabi ko. Tapos nagtanong siya, saan mo ba yan narinig? Saan ba yung nakukuha yan? Puntahan natin. Sabi niya gano'n. Kumbaga pa naging interesado kayong mag-asawa doon sa mga narinig ninyo. Na mga pulong, na mga mensahe. Ang ganda, Sir Bubok, no? Kasi nga, dalawa talaga sila. Nagkaisa kayong mag-asawa sa pagdiskubre ng katotohanan. Yes, tama yun. Kaya dito nga sila, O sa kay Sir, ano naman masabi mo, Sir, sa ni Ma'am? Sa ako, Sir, yung una, gusto ko nga malaman ang katotohanan. Kasi sa akin, hindi pa ko nakilala yung paano na to, ang organisasyon na to. Yung buhay ko ay parang walang Kabuluhan. Yes. Ganyan na. Walang direksyon. So kasi, kalulong ako sa bisyo. Daghan po kag bisyo day, Sir. Sa inom at saka minsan sa chicks kahit may asawa na. So, yun na nga. Maraming makaka-relate yan sa'yo, Sir Julito. Nakukonsensya tayo dyan. Kontraksyon na lang trabaho, pero laging nandun sa barkada ang yung panahon nga para sa pamilya, na doon ko ilaan sa barkada. At sa mga walang kabuluhang gawain. Sa ano nga bang dyan, Sir Bubok, makamundong gawain. Makamundo. Yes. So, Sir Julito, ang ganda kasi ng samahan nyo kasi kayo talagang mag-asawa yung nagdiskubre, Sir Bubok. Sila talagang mag-asawa yung nagdiskubre at saka talagang nagtuklas sa panong na ito. So siguro masasabi natin na yung mga anak po ninyo ay sumusunod po talaga sa inyo.
Wala ma'am. Hindi pa sila sumusunod kasi Kasi nga, malalaki na sila. Malalaki na ba sila nung mga- nakilala nyo itong panong na ito? Malalaki na sila. yung dalawa kong anak, panganay at sa kong pangalawa, nakatapos na ng pag-aral. Sa ganun, matawag na natin nga professional Professional na sila. na. Oo. So siguro, pumayag lang sila nga kanang magpatuloy kami dito sa organisasyon na to dahil nakita nila ang sa akin sa pagbabago ko. Kasi yung pangalawa namin nga anak, sinasabi niya nga natuwa siya. Kasi parang inalagaan na ang sarili ko. Kasi noon nga hindi na may bisyo pa ako, yung bahay namin is Palagi magulo. plywood lang. So laging bugbog. Kasi mag-wild ako doon kung malasing ako. Lalo na kung pag mag-inuman kami, nga pupuntahan ako sa misis ko. Yung ganyan. Drunken master pa Anong rin. tawag nito dito sa atin sa bubok? Maoy. Drunken master nga eh. Yung nagkakarate kapag lasing. Yung term kasi dito sa amin, Sir Julito, dito po sa amin sa dito sa South Cotabato, sa mga Ilonggos po, maoy. Pag yung naglalasing, tapos nagwawala, yung parang pag nung naglasing ka, ikaw lang, tapos nung pagkatapos mong maglasing, damay-damay na lahat-lahat, gumulo na. Gumulo na yung bahay. So, kumbaga pa, Sir Julito, is ikinatutuwa ng mga anak mo yung pagbabago mo. Kasi nga, nakikita nila or nakita na nila yung kaibahan kung ano ka noon at kung ano ka na ngayon. Oo. Tama. Tama. So, yun na nga, nagpatuloy ako sa pagpakinig ng mga pulong o mensahe ng ating Diyos ng Ama pamagitan ni Sir Jet dahil yun ang yun ang makabigay ng yung linaw sa pamilya. Yes. Kasi pag uwi ko, doon na ako sa bahay at tinulungan ko na ang misis ko sa pagtrabaho sa balay. Kasi dapat kung magtrabaho ang asawa sa construction, so yun lang, construction lang. Pero ang asawa nga nabilin sa balay, daghan kay ang ginabuhat, di ba? Yes. So dapat pag uli nato kung may panahon pa ta, mutabang ta sa kanila. So, binago. Yung mga gawain Binago bahay, talaga. nagtabang na tumulong. Yes. Sa gawaing bahay. Yung pag-uwi mo, pahiga-higa ka lang kasi maisip mo nga ikaw na ang naghanap buhay. Pero hindi, tama yun. Kasi daming mga gawaing bahay. So dapat kung magpahinga ang asawa, pwede magsabay na sila magpahinga. Tulong-tulungan mo na yung mga gawaing bahay. So malaking kung base sa kwento mo, Sir Julito, is malaki talaga yung pagbabago mo noon kaysa sa ngayon. Kasi nga kung noon magulo yung bahay nyo, so sa ngayon siguro tahimik na yung bahay nyo at saka malinis na kasi nga tumutulong ka sa gawaing bahay. So tinawag kasi yung organisasyong ito na Saving Souls kasi nga paano po ba maliligtas yung kaluluwa natin pagdating ng panahon? Kasi nga 'di ba yung kamatayan is kakambal ng ating buhay. So dapat lagi tayong handa. Kasi nga hindi natin alam baka bukas hindi na tayo magising. So yung ginawa mo, Sir Julito, kumbaga pa natuklasan mo na yung paggawa ng tama ay yun yung makakaligtas ng iyong kaluluwa kaya mo sinunod kung ano yung tama. Oo, ma'am. Kasi alam ko nga may kaluluwa tayo. Nga dapat iligtas natin. Kasi kung matapos na ang misyon natin dito sa mundo, yung kaluluwa natin ay siya ang harap sa Diyos na Ama. So yun na nga, Sir Julito, no, hindi, bakit nga ba hindi kinakatakutan ng panong ng Diyos na Ama ng mga missionary ang kamatayan? Kasi nga, dito sa panong ng Diyos na Ama, kapag kami po ay mamatay, kinocongratulate po namin kasi nga yun yung panahon na makakabalik na po tayo sa harapan ng Diyos na Ama at doon niya na tayo huhusgahan. Kaya yung sa iba, kumbaga pa ako dati,
kinakatakutan ko yan, Sir Bubok eh. Baka mamatay ako bukas, ganito, ganyan, paano yung mga anak ko? So, pag takot. nakilala mo na ang Diyos na Ama, ay hindi dapat katakutan ang kamatayan. Kasi nga, yan yung panahon or oras na makabalik ka na or makaharap mo na ang Diyos na Ama na siyang may likha at siyang, kumbaga pa, siyang may lalang ng lahat dito sa atin sa mundo. So, ang ganda ng kwento ninyo, Sir Julito, at partner, saka tanungin natin si Ma'am ma'am. Gemma. Maligaya ka ba, ma'am, na ano? Nagbago si sir? Kuan, kanang, unsa na, kanang nagsadya ang inyong kinabuhi o masaya Naging ka tahimik yung na buhay. nagbago si mister na hindi na mainom, okay ba yon? Oo po, sobrang-sobra. Hindi ko ma-imagine na kaya palang magbago ang Yes. asawa ko. Ang hirap kasi panirulaan, Sir Bubok, no? Oo. Kasi nga, bihira na lang kasi talaga ngayon eh. Bihira na lang. So Bihira kaya na lang nga, talaga yung nagbabago yung parang lalaki. ano ako ng isang organisasyon ng mga lalaki dito sa atin na yung mga nagbago, yung mga matatapang sa loob ng bahay, matatapang sa trabaho, tumutulong sa asawa, naglalaba, nagluluto, yun, na naghugas ng plato, nagsasaing. Mga lalaki, di ba? Mga Matatapang, yes. no? Matatapang magtrabaho. Okay yan, partner? Yes, Sir Bubok. So, Sir Julito and Ma'am Gemma, so sino po ba yung isa sa inyo na maaari pong magbigay ng mensahe na maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa iba? Kuan, kinang sana iauhag ninyo ang inyong lugar dito, basig mga paryente ninyo, naminaw So, dito, Sir Julito, mga anak kayo nimo, po. anong unsay masulti nimo? Sa taga Negros, Cebuano, Sige lang. kanang sa pagbago walay mawala sa ato kundi ang pagbago mao ang paghatag og dako nga kanang pagdisiplina sa atong kaugalingon nga kanang kita kanang dili makasakit pinaagi sa bisyo. So dapat kanang sa ato nga bisyo sama sa mga kalalakinan tan-aw nato dili lang atong kaugalingon nga kanang hatagan nato higayon nga malipay ta kundi hatagan nato og panahon ang atong pamilya nga sila Yes. malipay pinaagi nato. So sa atong pagpaningkamot para sa atong mga anak, so dapat dili nato adto lang sa mga bisyong atong kita kundi atong iandam para sa maayong kaugmaon sa atong mga kabataan o sa atong pamilya. Yes. Oo. So, thank you very much po, Ma'am and Sir. So, ang susunod po natin na bisita ay mula po sa Isabela. Oo. Ito ang gwapo at saka maganda. O si Sir nakangiti na pagpasok ko. Aligaya, Sir. Oo. Talagang magiging partner ko ito si Sir eh. Sige na, partner, tanungin nga natin ito, isalang kagad natin. Yes. Oo. So, ladies first tayo. Mga warrior, So, si Ma'am at saka si Sir. yeah, Ma'am, ano po ba yung pangalan nyo? Taga saan po ba kayo banda sa Isabela po? Magandang umaga sa lahat at sa mga nakikinig. Lapit ng konti sa lalo na microphone. sa Isabela. Taga Calaucan, Cabatuan, Isabela po kami. Talaucan, Cabatuan, Isabela. Yes. Okay. So, ako pala si Prebisa Castrense, pero Mag-asawa kayo, ma'am? Sir, mag-asawa. So, kayo po, Sir. Ano po bang pangalan ninyo? Magandang umaga pa ba ngayon, no? Oo. Yes, umaga pa. Wala pang alas 12. Umaga pa, sir. Umaga pa. Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat ng nakinig ngayon. Oo. Ang tunay ko pong pangalan, Sir, Jerry. Jeric. Jerry Pero ang Castrense. palayaw ko, Mamay. Oh, si alias Mamay. Yung sa sini si Mamay, baka ikaw yun. Oo. Sige. So, ang may share ko lang dito, tungkol ito sa pagbabago. Pagbabago. Yes. Sige. Yes, Sir Mamay. So, ano po ba kayo noon, Sir Mamay, na masasabi mong nagbago at ano ka na ngayon? Dati, tungkol naman sa
bisyo na Mm. pang babae, wala. Ah, wala ka? Hindi ka ng babae. Hindi mo na pantayan si Ako Pres. meron. Magkaiba. Oh, magkaiba. Mm. Kasi Pero nga, sa bisyo ng pagtaya ng witing, Ay, nagsusugal. susugal. minsan baraha, Mm. alak, Yun ang mga Sigarilyo. bisyo mo. Nagsusugal. nagsabay yun sa pag-aaral ng mga bata. Ah, So kung mapapansin Pero natin, hindi ako agad-agad na naintindihan to yung dahuli ang secret. Si ay, Mrs. muna ang nauna dito oo. at saka yung bunso namin na anak. Mm. Kasi yun nga, daming bisyo eh. O daming bawal na bisyo. Ah, daming bawal. parang nagdalawang isip pa. Yung manood ng basketball, bawal pa eh. Ah, ganun ba? Mm. So tinanggal ko yung alak kasi yun nga, kinapos na sa budget eh. College yung mga bata eh, tapos Oh, imagine no, may estudyante ka college na tapos nagbibisyo ka pa. tapos pero madalas naman ako umiinom, gastos ng mga kaibigan ko. Ah. Palaging dumadayo sa bahay. Mm. Oh, si Jaime Autor, oh, hello. Sige, sige. Nakinig Oh, sila nga. i-greet mo, i-shout out mo. Yun ang best friend ko na talagang mahilig magsulsul sa Mm. kaya ang gumagastos. Oh, batiin mo siya. Baka nakikinig ngayon. Meng, magbago ka na si Edmond. Kumusta? Ayusin yung trabaho natin dyan. Oo. So, ibig sabihin pala, Sir Mamay niyan, nagdalawang isip ka pa noon. Kasi nga, nung nakilala mo itong panong ng Diyos na Ama, ay marami kang narinig na bawal. Pero Daghang bawal, dati, alam ko na ang Diyos na Ama, makapangyarihan. Pero ang Ginoo pa rin ang madalas nating tinatawag. Yes, yes. Sa So, term. si Mrs. ko, sabi niya, pwede ba huwag kayong mag-iinom dito? Doon na lang. Mm. Kasi nakakahiya. Nagme-miss yun na ako. Mm. So, doon kami sa malayo. Tapos dumating ang punto nag-inuman na pa hindi rin. na yata tama to. Itigil ko na to. Wow! Kusang sige. pumasok sa isipan mo, Sir Mamay, na parang hindi na tama ito. Kasi yung tinago ko na bilog na alak sa halaman, nawala. Ay, yung bilog, ano ba yun? Hinebra? Oo. Hinebra San Miguel. Pero bukas na yon, binawasan ko tag isang shot ba? Bawat gabi isang shot. Tinatago mo lang, ha? Tinago ko Yung sa pag ibig sabihin, yung umiinom ka, nakatago rin para hindi mabisto. Parang magnanakaw. Yun na nga, di ba? Magnanakaw. Yun ang kwento. Pero alam kong tinago niya yung siyang tagalinis yun eh. So, buti nga, Sir Mamay, hindi mo inaway si Ma'am, ano nga bang pangalan mo, Ma'am? Prebisa. Prebesa, Ma'am Prebesa. So, buti Hindi nga po, kasi Sir, hindi alam mo ko siya naman inaway. na mali yung ginagawa ko eh. Pero pinapatuloy ko lang. Ibig sabihin, Nakita ko yung bilog, mga 3 araw na. wala nang laman. Tinikman ko, wala ng lasa, parang matapang lang, mahanghang. So, doon ko na naitigil ang pag-iinom. Pero sa sigarilyo, hindi na ako nagsigarilyo sa bahay. Pero sa trabaho ko, kaka. Nanigarilyo ka pa Kaka rin. pa rin. So, naabutan ako ng sinabi ni Sir Jet na hayaan mo muna si Manong Mamay Atibeng na magpatuloy sa kanyang ginagawa para malalaman din niya ang bunga niyan. Kumbaga pa, Sir Mamay, binigyan ka ng freedom kung ano ba talaga yung magiging desisyon mo sa buhay. Oo. Na ikaw mismo yung makakadiskubre na mali yung ginagawa mo. Para yung pagbabago mo ay hindi sa pilitan lang na dahil nagmimisyon na yung asawa mo, sumusunod na sa mga mensahe ng Diyos na Ama, hindi naman pwedeng pilitin ka na asawa na magbago ka rin. So, binigyan ka ng pagkakataon na ikaw mismo yung umiwas sa kasalanan. Tapos, nung unang ati namin ng mission, Pangasinan, di ba? Ay, yung Bago sumama kayo doon. pumunta sa Nagkita tayo Sibilan, doon. Oo. Doon ko narinig ang mga siring ng mga dating lasinggiro na kamukha sa ginagawa ko. Kumbaga pa, napulutan mo yun ng aral, Sir Mama. Mas unahin ang alak, pulutan kaysa
ulamin Pamilya. ng mga pamilya. Yun yung pinakamasakit na katotohanan, Sir Bubo, kasi nga kadalasan sa nakikita natin sa ngayon is yung kaligayahan ay nasa bisyo, nasa barkada. Pero pag nagkasakit, Ayun. ayun na, balik na sa pamilya. So yun yung pinaka Balikan natin tungkol sa sigarilyo, no? Oh, sige sir. Oh, i-share natin. Nung naabutan ako ng sakit, Oh, dumating talagang sakit sa iyo. sumakit. mga Nagkasakit isang ka buwan talaga. siguro. Mga isang buwan. Wala nang sinabi ni Sir Jet na hayaan mo na. Mm. Kasi ang alam ko, kukunin ako dun, sobrang sakit eh. Dibdib. Pag umubo. Ubo. Pero sinabi na ni Sir Jet yun, baka ikaw magdala ni Manong Mamay sa ospital. Pinandigan niya. Na, Pero yung mga oras na yon, gusto kong patunayan na itigil ko na ang bisyo. Sisi. ibig sabihin, hindi ka Hindi talaga ako dinala sa lumuhod. doktor. Kundi humawak ako sa halige, Mm. kasi pag lumuhod ako sobrang sakit. So, yon. Sabi ni Mrs. ko, tawagan si Sir Jet. Mm. Sabi ko wag na kasi alam na niya yun. Pagalitan lang ako doon. Takot ka pag Pero nag-message pala siya. Oh. Yun lang ang naalala ko. Tapos yun, pinainom niya ako ng tubig tapos nakatulog. Kinabukasan, wala na. Ano ba yung ginawa? Ano ba yung ginawa mo, Nawala yung sir? So, bakit nawala yung sakit mo? Kasi nga, sa kwento mo is, napakasakit sa pakiramdam. Marami kang nararamdaman na masakit sa katawan mo. So, ano ba yung ginawa mo? Bakit ka gumaling? Bakit hindi ka na nakaramdam ng sakit kinabukasan? Inaalala ko lang, ma'am, yung sinabi ni Sir Jet na sakit bunga ng kasalanan. Yes. So bumulong lang ako at parang isinuko ko lang sa Diyos na Ama ang sarili ko na siya nang bahala. So, So, nagsisi kayo sir. Pinagsisihan ko ang mga nagawa ko na hindi ako naniniwala kaagad. So kami pag nag-mission kami, yun ang parang ako ang daan para ituwid din sila. Pero wala naman ito sa pilitan, no? yes, yun na nga. Sana mas marami pa tayong tutulungan. Sandali lang partner, si ma'am pala yung una nakakilala ng Diyos na Ama. Paano niyo ma'am nakilala ang Diyos na Ama? Nakilala ko to nung tumawag yung aking kapatid niya taga Negros at namumusta sa akin, sa amin lahat. Ang sabi ko, okay naman, ngunit mayroon pa rin ngunit, no? Kasi ang aking anak na panganay ay baka daw maopera sa kanyang PCOS. May sakit siyang PCOS at lumaki po yun. Kaya yun, naikwento ko sa aking kapatid, ang sabi niya, humingi ka ng tawad sa Diyos na Ama at alalahanin mo mga kasalanan mo mula nung 7 years old hanggang ngayon isa-isa. At gumagamit pa yun ng tubig noon, no? So sabi niya, kumuha ka ng tubig at hingin mo ang bendisyon ng Ama at yun ang ipainom mo sa kanya. So doon, hindi nagtagal, pagpa-ultrasound niya, biglang nagulat siya kasi biglang nawala yung sakit niya sa PCOS, yung sakit niyang PCOS. So yun, doon ako na talagang totoo ang himala ng Diyos na Ama. At nagpasalamat ako dahil sa paghingi ko ng tawad, gumaling ang kanyang sakit at doon ko na siguro yung pagdurusa ng aking anak sa kanyang sakit ay bunga ng aking mga kasalanan noon hanggang sa nag-asawa ako. Ganun nga. So si ma'am ang unang nakakilala, tapos kinumbinse si mister, ayaw maniwala. So hanggang sa yung mga story na yan sa sigarilyo ang nagkaroon ng sakit, di umubo ng sakto, masakit, ayun. Yes. So ma'am, Rebesa, nabanggit mo na noon may tubig pa na ginagamit.
So, sa ngayon, yung mga mensahe ng Diyos na Ama na pinaparating sa lahat ay magsisi lamang sa mga kasalanan at magbago. Kasi nga, Ma'am Prebesa, yung baka magtaka kasi yung iba nating tagapakinig kasi nga bakit noon may tubig. So, sa ngayon wala na. So, noon may tubig pa, may pagsisisi at may pagbabago. So, bakit ngayon pagsisisi na lang at pagbabago, Sir Bubok? Kasi nga, 'di ba, kung nagiging moderno yung panahon natin ngayon, yung sa mga material natin, nagiging moderno din po yung mga mensahe ng Diyos na Ama. Oh, tama yun, Yes. partner. Tama yun na So, yun kailangan po yung magsisi. Magsisi. So yun po yung sa amin ngayon pag nagkasakit po yung aking mga anak, kunwari nilagnat. So pinakataas na yung 2 araw. Madalas nga 1 araw lang. So sa amin ngayon, paghingi ng tawad sa Diyos na Ama at pasalamat na pinaalala niya sa amin na mayroon kaming nagawang mali o sa anak ko. Yes. Na kung ano man ang ginawa mong mali anak, hingi ka lang ng tawad sa Ama at hingi ka ng pasalamat ka. Yun na nga, dahil diyan tayo itinutulungan. Yes, yun na nga, Ma'am Prebesa, no? Baka magtaka kasi yung iba nating tagapakinig, bakit po ba tayo nagpapasalamat na nagkasakit na nga tayo, nagpasalamat pa tayo? So dito po sa panong ng Diyos na Ama, dito po namin, masasabi po namin na sa pamamagitan ng parusa ng Diyos na Ama, ay doon po namin nararamdaman yung pagmamahal niya sa amin. Kasi nga, pag nagkasakit kami o nagka-problema kami, ay iniisip po kaagad namin or inaalala po kaagad namin kung ano po yung mga maling nagawa namin. Kasi nga, kung sa paniniwala namin noon, ay hinahayaan na lang kami na gumawa ng mali. Wala kaming, kahit na may maramdaman man kami, iniisip na lang namin na pagsubok ng Diyos. Pero sa ngayon, malaking pagbabago po sa amin na nakakilala na kami ng Diyos na Ama kasi nga yung mga sakit, yung mga problema, yung mga kapahamakan ay pinapasalamatan namin dahil sa pamamagitan po ng mga sakit o problema ay doon po namin na-feel or ano nga bang tawag dyan, Sir Bubok? Nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos na Ama. Kasi nga, ayaw niyang magpatuloy tayo sa paggawa ng mali. Lalo na't nagdadala tayo ng mga mensahe niya. So, Sir Jerry and Ma'am Prebesa, so maraming salamat po from Isabela. So, thank you po sa inyong pagpunta po dito sa atin sa South Cotabato po. So, yung susunod po natin na bisita ay galing po sa Pwede Cadiz. bang kumusta natin ang Oo. mga kapatid natin sa Ay, wow. Sige, sir. Sige po, Oo. sir. Kasi, mga kapatid ko diyan sa Las Piñas, Merian, Bernadette, Oo. at sa Paranaque ba yun? Si Mirna, at saka sa Tondo si Dodong, si Manong, kumusta kayo dyan? yes. Hello po sa inyo, sa mga kapatid po ni Sir Tiwala Jerry. lang tayo mga Exxon. Yes. Maraming salamat. Sige, thank you. Yes, sir. thank you po. Sorry po kasi limited lang po yung time natin. So, welcome po ang next nating bisita na galing po sa Cadiz chapter. Cadiz. Mayroon pa doon sa baba na ano? Yung mga Wala youth na? po natin. Ay, meron pa pala. Yun. 2 youth. Sige, Cadiz. From, ano ba ito? Visayas. Yes po. Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. Anong pangalan natin, ma'am? Kabalumang Ilonggo. Hindi sila kayo taga-Cadiz. Tanan mo ba? Ilonggo. Kakuan ko sa ngakon nga kaparintihan to sa ano. Sige, ma'am. Sige. Go ahead. Ako gali si Phoebe Evangelista sa Cadiz City Chapter. Hello, kamusta sa mga kaupod ko dira sa Cadiz. Ari na kami subong sa Latig. Shout out sa ila. Shout out dira sa inyo tanan. Kay tita Bibing Pasyente. Salamat gid tita sa pag-welcome nimo dira sa Bangas. So, Tita Bibing Pasyente Kwan. Ninang mo yun, di ba? Maninay, ninang ko po yun. Wow. At si Sir Jerry sa Cadiz City. Hi, hello. Yes, nanonood sa atin si kasamahan Sir dyan. Jerry. Sige. So, Sir Aaron J. Yes, sir. Magpakilala ka po.
Mayong agano. Ako gali si Toto Aaron. No, ang akong full name kay Aaron G. Ortega, no. From Cadiz chapter. So, pwede makita mo sir. Yes. Pwede gid. Oo, Ilonggo ko kita. no, Libre. ang mga utod, ang mga kaupo dira sa Cadiz, tani magabot ng panahon nga makakadto makamunday sa Latigo. Oo, bawo. Yes. Nami gid kung makakadto sila. Sige ma'am, nang gamay lang nga istorya kung paano mo nakilala ni siya, sa diin mo ni siya nakilala. O kag paano ka nagbag-o, ano bala may bisyuhan man ta sa una o ano da nga. Oy, sa pagkadamo gid sir sang mga bisyo. Doging kulbaan pa ko diri. Ako ya daw mahibi kuya. Oo, inang ano gali nakilala ko ini nga panong. Sa akon nga manghod kay Roslyn. Hi Roslyn, shout out dira sa Cadiz City. Ay, oo, Roslyn, mayong aga, tani ang tubo naton dahalungan mo ha. Oo. Inang ano, siya ang una nga nagkilala sa sini nga panong. Tapos gin-share niya sa amon. Tapos ako daw, ano man ako, that time daw nagapangita gid ako sang insakto. Oo. Tapos inang ano, hambal niya, may sakit ako. Nagkasakit ka man So gali. parang karamihan sa atin, Sir Bubok, no, tinawag po ng Diyos na Ama dahil sa sakit. Oo. Tapos sabi Sige niya, magsisi lang. Maghinulsol lang sa mga sala. Yes. Kasi nga, ma'am, no, yun na nga, yung sa reaction mo kanina, nung binanggit yung bisyo, inaamin mo ba sa sarili mo na noon ay talagang marami kang bisyo noon? Kasi nga, noon kasi, yung katotohanan kasi is hindi pa natin alam na Yes po. yung kung ano man po yung dumarating sa atin ay bunga lamang po ng ating mga ginawa. Atong sa pagdala bala ni Roslyn sa imo, ginpakilala niyang Dios nga Amay. Naguo ka bala dayon o damo pa nga binaisay ba? Damo pa nga kumbinsyana. Oo, damo pa Sir Bubok. Hambal ko sa iya, ay pareho man lang siguro na, Ginoo man Japon na. Inang ano na nga amay na man amo na. Tapos siyempre nagabasa man ako sa mga Biblia, nabasa ko man na may mga amay dira. Tapos may mga question na sadto pa sa akon sang bata pa ako. So ibig sabihin hindi agad naniwala, Sir Bubok, parang dami pang question marks. Pero ang mahalaga, Ma'am Feby, is nagdiscover ka. Inalam mo talaga kung ano yung katotohanan. Oo. Tapos sinunod ko lang yung sinabi ni Roslyn sa akin na isa-isahon ko daw ang akon mga sala. Yes. Halin sang bata ako nga madumduman kong akon nga mga sala hasta sang amo na nga panahon. So sa tapos ina in 3 days lang po. Yung mga kasalanan ko, tanan nga mga nadumduman ko nga mga sala, gin-confess ko, hindi na Lord God or anong tawag ko, kundi sabi niya diretso daw sa Diyos na Ama. So, ginawa ko rin yun, dinisiplina ko yung sarili ko na tawagin ko ang Ama. Tapos, tapos ang dito, nag-stop ko sa trabaho ko sa parlor. may parlor nga, may trabaho sa parlor, yes, ma'am. sir. In 3 days, sa umaga, nagaluhod ako din sa hapon magluhod ako sulit-sulitong ko ang akon nga mga sala. Tapos adto sa ikatatlo, in short, no, sa ikatatlo na nga gabi or hapon mga 5 PM bala siguro to. Ayun, may naramdaman ako. Ay, sabi ko ito nang totoo. Kuan gali ma'am, inang damo kasang sala, no? Yes. Sige, depende sa imo, no? So ay hanto nga mga sala, palanubyo. isekreto talaga. Ay, hindi ni sekreto, vulgar ni. Grabe. Kasi nga dito, Sir Bubok, Palanubyo magpakatotoo. ako. Pero dati, sir, yung katawan ko hindi ganito. Slim. Kasi kailangan ka maakit ng mga lalaki, ganon. Maputi. Nag-inom ka ng mga Kasi sa pampaputi. parlor. Oo, pampaputi. Tapos yung naka-lipstick, parang balsamar ba? Tapos yung panguloritis sa mukha. Tapos yung lahat-lahat yung nag-inom ako ng mga kinis ng kotes. Oo, tapos ayun, inang dami kong mga ginagawang So kasalanan. ibig sabihin, Ma'am Feby, noong mga panahon na yon ay pinapahalagahan mo yung physical mo. Yes, kasi hindi naman tinuro sa amin eh. Yes. Umiinom ka, ma'am. Umiinom ako Bisyo. ng mga
makahulubog na ilim nun. Oo, gapanigarilyo man. Oo, sigarilyo. Tapos nag-try din ako ng bawal na gamot. Pero hindi naman masyado. Konti. Parang tikim-tikim lang. Tikim-tikim lang. Simula sa patikim-tikim. Ayun. So, Ma'am Feby, nabanggit mo na noon, sexy ka, umiinom ka ng mga pampaputi, umaarte ka, yung parang dinodrawingan mo yung mukha mo, ginuguhitan, anong tawag dyan. So, sa ngayon, na nakilala mo na ang Diyos na Ama, ay masasabi kong isinabuhay mo yung mga mensahe niya kasi nga pinahalagahan mo na yung kaluluwa mo. Kumbaga pa yung physical mo ay hinayaan mo na lang, bahala dyan kung ano yung mukha ko, basta ganito yung ano kasi nga yung mensahe ng Diyos na Ama ay mamuhay tayo sa katotohanan. Yes. Oo, sige. Yes. Damo pa ko ni mangkot kay Ma'am ba? Yes, Sige, Pero sige, okay panon tanay si Sir. Sige, Ay, sige. pakilala ka naman Sir kay daw ka nami gidya sa kay Sir. Sa sa liwat no, mayong aga. Ako gali si Aaron G. Ortega no, from Cadiz City. Paano mo nakilala ang Diyos nga Amay? Kag paano ka nakasulod diri? So Mag-asawa ka mo Sir? hindi sir. Hindi. O kag ginabi puro mag-asawa ang guest naton. Karon gali hindi. Magparinte. Oo. Oo, sige. So dati nang ako ginapulungan ko dati nila ni Ma'am Phoebe. Gina-convince ka. Gina-convince ko nila istorya ba kanila pulong. nga paano ko nila mapasulod diri. So dati ako sir, wala ko nang kapati sini ba? Ay. Kay dati nang puno sa bisyo, alak, sugal, sigarilyo. Bisyuhan man. Oh, bisyo. So nang may mga time nga ginapulungan ko nila, wala ko nang kapati. So parang yun na nga Sir Bubok, hindi isinasabuhay yung mga naririnig kasi nga lumalabas din sa kabilang tainga. Tama. So nang nagabot ang time nga nakambal ko bala sir nga i-try ko ba nga magupod. Testingan lang. Testingan ko. Oo. So sa gin-try ko to nga magupod, so hindi ko nabalaan ba nga damo nagali ko nga panahon nga nagaupod ko ba. Parang hindi mo lang namalayan Sir na Nga damo nagali nga panahon nga nagasige na upod. na parang noon ayaw mo tapos parang biglang bakit palagi na ako parang nagtaka ka ba sa sarili mo Sir? So dito ko na na ang bisyo ko doon nalipatan ko na ba. Oo, nalipat ka na. Nalipat ako sa akon nga Nami, nalipat gali ako sa mag-inom. akon nga sigarilyo, Oo, sa akon nga nalipatan. sugal. Nalipat sa mga gabarkada ko na lipat ko ba. So dayon nang dito ko na nabalaan nga ang akon galing nga balatsagon dito na nalipay. Diri na nalipay sa oo. Ang kalipay mo. Spiritual. Dito na. So nagabot ang panahon kasi sige ko upod. So diri na ako nalipay. So, pila ka nakatuig subong sa Almighty? Mga To? 13. 13 na? 13 years. Dugay naman, no? Sige, mabalik ta sa kay Ma'am PV. Inang sino bala ang si Roslyn lang ba ang nag-convincer sa inyo o may mga missionary gid nga nagkadto dito sa inyo balay para ikwanon gid kamo? May ara si Ate Mi, si Pastor at saka si Kuya Jetjet. Si Brad Jet ang nagkadto. Oo, nabatian ko to in may relasyon ini siya sa tong natabo nga bagyo bala nga daw inyo lang to balay way mapalid kuno ano tala tong istorya. Ang Yolanda. Hambal ni Kuya Jet sa papang ko kung hindi ka magbago gusto ka bala ining balay mo isaylo dito sa pihak nga kanto. Tapos si papang nag-ano naman siya nga ay hindi inang siguro inang okay man ni ang gindala mo kay ginambalan siya ni Kuya Jet sinong magpaperdi sa aton ikaw o ako hambal ni papang ako na lang magperdi. Tapos nag-abot ang Yolanda. Nagkatotoo yung sinabi na ni Kuya Jet na yung mga balay lukuton daw na banig nga mag-transfer dito sa pihak nga mga bangga nagmatuod sa pag-abot sang Yolanda. To ang balay namon pagsaka sang sini nga panong arang bag-o bala ng anong tawag demolish. So ang balay namon hindi pa naayos, hindi pa nakalansang ang mga niya dira, mga dapat. So ang atop nakabubong lang siya pero wala siya mga insakto nga mga bracing. So nag-abot ang Yolanda
ato pinakita sang amay nga arang ang balay namon nga gubaon wala naguba ato ang mga natadlong amo tong naguba. So, Okay, grabe una nga magdito milagro. nga bagyo ba. Oo, Yolanda. Damo-damo nga balay sadto ang nagkanaguba. So kumbaga pa Sir Bubo, kung ano po yung lumabas sa bunganga ni Sir Jet na mensahe ng Diyos na Ama ay hindi po talaga biro kasi nga nagkakatotoo. Yes, ma'am. Sige, kabalo ka partner, yung sitwasyon sa kanila, na picture ko sa cellphone kasi na picturean din sila. Nakita ko yung ang kuano manaog ka sa balay nila, ang imutapakan daw sa labugan ba. Oo, talamnan. Kay grabing lapok. So malambot po ba yung lupa doon, yung mga lupain doon, ma'am? Oo, kay di bago kami dito gin-relocate. So daw talamnan. Ara kami Daw dira daw talamnan. So talamnan. mahirap Sir Bubok siguro no pag ganon yung paligid mo, ma'am, na pagbaba mo sa bahay mo malambot yung lupain at saka yung mga paa mo napuputikan. So pero kung ating babalikan Sir Bubok, kasi nga ako din ay lumaki din po ako sa Palayan. Yung bahay po namin ay sa gitna ng Palayan. So, siguro sa panahon siguro ngayon, siguro Sir Bubok, no, pag ganun po yung mangyari, yung mga generation po kasi natin ngayon, ay iba na po. Pag may putik na yung paa, parang hindi na komportable. Iba yun partner kasi yung sa kanila, sa atin dito palay, sa kanila tubo. So tuod gid ba lang ang tubo sa inyo, tamis kita na to. Ay, Daw damo kita naklama ito sa inyo. Ay sa subong sir nga panahon ang tubo sa amon sa Negros inang aslom na. Ay, Hindi na siya hala. matamis. Sa mga planters, ang mga tubo dito sa mga small planters no. Arang ang tubo dito sa Negros ay aslom na, langgaw na siya flavor. Hindi na siya matamis, hindi na Bakit siya kaya tamis. nagkaganon, ma'am? O tuod ka gid. Matuod na. Ay. So, Ma'am Feby, batiin niyo po yung mga tagapakinig po natin doon sa inyo po sa Cadiz, doon po sa inyo sa Cadiz po, sa lengguwahe niyo po. Ilonggo Sir Ilonggo. Bubok. Hello. Nanamian gid ko gani kay ilongguan ay kita mo niya. Hello sa mga kaupod ko dira nga mga missionary sa ilan ni Gaga Silvestre, sa pamilya Silvestre, sa pamilya Ortega, sa kay Sir Jari dira kag kay Roslyn nga amo ang una nga dalan nga nag-abot ang mission dira sa Cadiz City, kag sa mga kaupod namon dira no sa mga kabil no sa mga utod ko dira no sa tanan-tanan nga ara subong dira sa nagapamati sa sining programa sang Latigo Radio. Yes. So, Sir Aaron J, kayo naman po, maaari po ba kayong magbigay ng mensahe sa ating tagapakinig na maaari pong magbigay ng leksyon po sa kanila? Sige. Salamat po, ma'am. Ang hambal ko, in short message lang, Yes. nang samtang gali buhi ta, kinanglan ta magnulsol magmabago. Yes. Kaya nga aton nga kabuhi, hindi tabalaan kung saan ako hawon ba. Sige. Dali lang partner, may gusto lang ko i-highlight si Nisayla. Bala mo to siling ko sa asang una, magkadto ka dito daw talamnan na ang kay pertika ano. Tapos ang balay nila tuod tama to nga daw wala lansang, daw ayos, gubaon. hindi pa ayos. Oo. So sa pila ka tuig nga ara sa Almighty, pila na gaya may 13 o 14 na kamo ka tuig. 13 So years. after 13 years kay nagkadto man ako dito. So hindi na lutak partner, simentado na pakadto to. Wow. So, ibig sabihin, Hindi lang silingan na lansang ang balay, nasiminto pa. Grabe ang abot silingon, ang milagros ang Dios nga amay, ara gidra. Kabalo nga partner ang trabaho sang dito sa ila sa Taga Negros. Ano na tawag ng kapanapas tubo, may term ka mo dira nga pangalan? Mga tapasero. O sagada, hindi man sagada tawag Ay sila. hindi, mga tapaserong tawag. Tapasiro, oo. Tiya makon mo pila man lang ma-income mo sa panapas ang tubo. Yun na nga, Amo na kapigado dito sa Cadiz. Pero yun na nga Sir Bubok, no, kasi nga kapag tayo ay sumusunod at gumagawa ng mga bagay-bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos na Ama, ay walang imposible sa Kanya. Kasi nga kung mahirap man yung sitwasyon natin dati, ay sa ngayon ay iba na. So masasabi nating maganda na yung sitwasyon ninyo doon, ma'am. Ma'am Pib, di ba kamo nga pamilya ang ginmisyonan so pila lang kamo kabilog. Sa subong damo na kamo didto. Damo naman sir. So nakita diri sa Cadiz no na feel ko gid ang mga milagro dira partner, grabe ba damo-damo gid.
O Muslim So, ko damo gusto ko ko talagang mampot, pero mapuntahan sige yung mga lang, lugar. ang time naton is Yes, limited. Pero ang limited isa pa ka pinakadako nga milagro dira, ang ilang kabuhi, no? Ang pagbag-o dira nagbalago sila no halin sa mga bisyuhan, sa mga babae nga bisyuhan. So karon nagbag-o na tapos ang pangabuhi daw nagnami na. Magaan na Mas- yung buhay. Oo. Yes. So grabe. So, Sige partner. Oo. Maraming salamat sa pag-share nyo na inyong kwento ng buhay nyo, Ma'am Feby, Evangelista, and Sir Aaron J. Ortega. Thank you po. So yung susunod nating bisita, Sir Bubok, ay isa sa membro ng youth po sa ating organisasyon. Miss, dito ka. Ano po ba ang pangalan mo at saka taga saan? Dali di na Ilonggo man ni say. Dili ka pong ko nang palapit di sa Sabayin na atong, lang natin. Sabay na lang. Oo. Sige, sige. Isa lang Yes, Para may good kita. morning sa inyong dalawa. So, magpakilala po muna kayo. Oh, wala. So, good morning sa inyong lahat. Ako pala si Hannah Jane Abilio. Mula ako sa Pastor Chapter sa Zamboanga del Norte. 17 years old. So, isa ako sa mga youth dito sa The Holy and Sacred Almighty God Our Father. Hannah Jane Abelio. Yes, sir. College ka ba ngayon o high school? High school po, grade 12. Grade 12. Yes. May boyfriend? Wala. Siyempre. Nakikinig si papa mo. Papagalitan ka. Ay, hello Papa. Manda Hello ka. Mama. Shout out. Tsaka sa mga Pasoryo Chapter dyan, hello. Yung kasama natin, Hi, good morning everyone. Or sa tagapakinig, ako nga pala si Christine Wallace Rotante, isa ring miyembro dito sa, isang youth na miyembro dito sa Panong or sa taga saan? taga Cadiz po. Ilonggo kita na niya eh. So, taga Pasareo at saka taga Taga Cadiz Cadiz, City. sige. So, Ma'am Hannah, paano nyo po ba nakilala itong panong na ito ng The Holy and Sacred Almighty God our Father? So, that time, siguro 4 years old pa ako noon, yung papa ko noon talaga. So, batang-bata ko pa noon. Pero sabi nila, dahil daw yun sa sakit ko, kasi may asthma ako dati po. Tapos, yung asthma ko is sobrang lala na niya. Lahat-lahat ginawa na nila. Pero, hindi siya nawawala. Walang lunas, ganun. Until sabi ng mga doktor na, yung lifetime ko daw, 1 year na lang. So, sabi nila, parang miracle na lang daw yung makakalunas doon. So yun, may isa sa mga member dito na nakausap kay Papa, tapos yun, nag-advise sila na ganito yung gagawin, mag-ano daw ng mga kasalanan. So ginawa yun ni Papa, kasi di ba lahat naman gagawin ng mga magulang para sa anak nila. Sa mga minamahal na anak, Oo. talaga magsasakripisyo mga magulang. Tapos yun, tinry yun ni Papa. Tapos yun, sobrang milagro talaga na sa dami ng ginawa, hindi yun nawala yung sakit ko, pero yun, yung ginawa ni Papa, yung nag-ano sa mga kasalanan niya, yung bisyo niya, tinigil yung mga bisyo niya. Yun, nawala yung asthma ko. And start nun, 13 years, until now, hindi na talaga bumalik yung sakit ko. And never akong nag-take ng gamot. Ganun. So, Wow. ibig sabihin, Sir Bubok, pinaramdam talaga ng isang ama sa kanyang anak ang kanyang pagmamahal. Kasi nga, gagawin ang lahat para lang sa anak. Grabe, ano? So, sa'yo naman, Ma'am Christine, ano ba yung kwento ng buhay mo na masasabi nating nagbago? Sa akin naman no, na nakilala namin yung mission is dahil sa sakit ko, which is kidney trouble. Kidney. Kidney, hindi Back basta-basta then, yun. I was 8 years old. Tapos, before pa namin dito nakilala is, yung nanay ko is, ako pala ay hindi na kami accepted sa hospital dahil nga yung malala na daw yung sakit ko. Tapos, hindi na daw ma-cure. Sabi ng doktor sa nanay at tatay ko na baka himala na lang ang magpapagaling sa anak niyo. Yan, ganyan. Tapos siyempre, hindi naman matatanggap yun ng isang magulang or ng mga magulang. So, ang ginawa nila is nag-search sila ng mga alternatives. Like, pumunta kami sa herbal, tapos chemical na po. Tapos, albularyo din. Pumunta sa mga albularyo. Hanggang sa may isang miyembro dito sa Panong na friend ng nanay ko at nag-share ng pulong sa kanya. Ayun. Kaya namin nakilala dito dahil doon sa friend ng
ni mama. Ay, kapila ka nga bata? Ikatatlo po. Ay, katatlo. Ikaw naman, Miss Hana. Katlo din po. Ay, nagkataon na. Nagkataon kayong dalawa pa yung napili. Grade 12. Ako po. Oo, high school. Hindi po, third year college na po ako. Ay, kala ko Bakit? katulad ni Hana. Okay. Mas matanda pala si ano. Third year college na. Walang, may boyfriend, wala. Wala po. Oh. Never po. Si papa mo nanonood. Dahil din po sa pagdisiplina ng mama at papa ko. Dahil na pinapasunod nila kung anong doktrina ng misyon sa amin. Tsaka ano yung tama. Kung ano yung tama at ano. Yun na nga, Sir Bubok, no, na masasabi natin na ang swerte nyo. Kasi nga, nakarinig na kayo ng mga mensahe ng Diyos na Ama sa ganong edad, sa ganong level. Kasi nga kapag yung bata ay medyo may edad na, kinalakihan na yung mga maling pag-uugali, ay mahirap nang i-adjust sa iba. Mayroon pa i-correct ka nun. Yes. Sige, Hana, una tayo kay Hana. Sa panahon na nakilala mo ang Diyos na Ama, at saka siyempre tayo, ano ba yung mga nagbago sa buhay mo? Ano ba yung mga gusto mong gawin sa sarili mo na para makaiwas ka ng kasalanan? Kasi 'di ba tayo sa Almighty, umiiwas tayo ng kasalanan. Okay. So andun ka sa loob ng eskwelahan, dami mong ka-classmates, so nahirapan ka ba? Opo, talaga kasi kapag nasa school ka, maraming temptation ganun. So kung kapag hindi ka manindigan sa kung ano yung tama, may mga possibilities talaga na madala ka. So dapat talaga yung paniniwala mo is dapat talaga siya. Manindigan. Oh yes, manindigan ka talaga. Kasi alam mo na yung tama. Tapos yung iba doon sa mga classmate mo, wala naman silang alam sa kung ano yung paniniwala mo. So ikaw na may alam, dapat ikaw yung manindigan sa kanila. Dapat hindi ikaw yung madala nila, kundi sila yung madala mo. Ganun. Kumbaga, Sir Bubok, pinaninindigan niya kung ano yung tama kasi ang alam niya kasi dito sa atin, ang mensahe ng Diyos na Ama ay yun na nga, kapag nagpadala tayo sa mali ay tayo din yung magsasakripisyo. I see, oo. Hindi basta-basta yun, Sir Bubok. Yung umiwas sa mga temptations kasi nga, ang dami sa atin na nasa paligid lang natin na yung alam lang is yung puro makamundong gawain, mga kaligayahan na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos na Ama. So, bilang isang missionary ng Diyos na Ama, hindi basta-basta yun, Miss Hana, na umiwas. Di ba, Sir Bubo? Oo. Yung yung halimbawa may isang pagkakataon, alam ko naman sa school na nire-respeto yung iba't ibang religion. O halimbawa yung kapatid natin na Muslim, kasagaran, kalabanan nabi, halimbawa maghambal ang school nga may simba kita, no? So yung mga Christians pupunta sa simbahan, so yung mga Muslim hindi na nirerespeto. So what about sa inyo, the Holy and Sacred Almighty, nagpakilala din ba kayo, nirespeto ba tayo ng ano? Sa school kasi namin doon, since grade 7 ako, alam nila yung yung panong natin. So since grade 7 pa lang talaga, ay kasi modular nung time na yun. So grade 9 talaga ako nag-start. Grade 9 lang ako talaga, sinabi ko na sa mga teachers ko. And yung teachers talaga, alam nila lahat. So kapag may mga ganong sa school activities sila na mismo yung nagkakat na, okay, hindi sila sumasali sa mga ganon. Yes. Kasi yun yung advantages kapag hindi mo kinakaya yung paniniwala mo. Yung pinaglaban mo talaga siya. Kasi kapag pinaglaban mo siya, syempre ipaglalaban ka rin ng Ama. Kasi ginawa mo yung tama. Oh, halimbawa ito. Ang school nagsasabi na ang tanan nga bata purgahon. So manghatag kami sang purga nga bulong. So di ba tayo sa Almighty hindi tayo umiinom ng gamot? So paano ba yung reasoning niyo sa teacher? Doon yung graded pa ako, sabi ko sa teacher, hindi ako umiinom ng gamot. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi teacher sa amin, hindi kami umiinom ng gamot kasi yung namin, paniniwala namin is sa Diyos Ama diretso. Tapos ang dami ang tanong noon. Sabi ko, kasi teacher, ako, na-experience ko talaga sa sarili ko. Ilang beses kong ginamit ang gamot na yan, pero walang resulta yan sa sakit ko dati. At itong ginawa ko na, mga kasalanan, ganon, nawala yung sakit ko. So, na-prove ko siya sa sarili ko mismo na talagang
siyempre makapangyarihan talaga ang Diyos na Ama. So kung maniniwala ka, wala namang imposible. Kung yung buong puso mo talagang na pinaniniwalaan yung Ama. Sinusunod yung mensahe oo. niya. So yun, parang nakita din kasi ng mga teachers na itong batang to talagang parang ano yung paniniwala niya sa ano nila. So parang wala silang question, ganun. Nire-respeto. Oo, Kasi nga, pinaninindigan mo Oo. kung ano yung tama. Parang hindi sila nagki-question, ganun. Kasi alam na naman nila talaga na ginagawa ko rin talaga yung tama doon sa school. So yun kasi yung kagandahan ng pagiging transparent, Sir Bubok, no? Kasi nga pag nagpapakatotoo lang tayo ay hindi tayo mahihirapan na ipaglaban kung ano yung paniniwala natin. Kasi nga pag nagpakatotoo tayo, yung hindi tayo naglihim, hindi tayo hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nagtatago sa kung ano man yung iba kasi, Sir Bubok, dati kasi ako, yung parang pag ikinahiya mo kasi yung paniniwala mo, pag ikinahiya mo yung mga mensahe ng Diyos na Ama, maaari ka pang mapahamak. Kasi nga mali yun eh. Mali kasi yung magsinungaling. So pero pag pinanindigan mo yung mga mensahe na narinig mo at saka yung mga doktrina na sinunod mo, na kung iisipin talaga natin ay hindi naman tayo pinilit. Kusang tayo yung sumusunod sa kung ano yung doktrina ng organisasyong ito. Talagang hindi ka mahihirapan kasi nga yung sinusunod natin, Sir Bubok, is yung mensahe ng Diyos na Ama na siyang may lalang ng lahat. Balik. Kapunta tayo kay Ma'am Christy. Ma'am Christine. Christine? Yes. Tama ba? Ganun din. Hindi ka rin ba nahihirapan sa school nyo? Kasi ganun nga. May sabihin, uminom na gamot. Pero sa college wala yata, no? Sa college, yung meron pang mga sayaw-sayaw. Sayaw-sayaw. Yung meron pang intramurals. Intramurals. Yes. Hindi ba problema sa'yo yun? Actually, big problem na May problem talaga siya. manggid? Problem talaga siya, pero kaya nga nandito na tayo sa Diyos Ama, syempre, ang Diyos Ama rin naghahanap ng solusyon para sa kanyang sa isang tao or sa isang miyembro na nagpapakatotoo talaga. Yes. Kasi bilang ako na experience ko lang bilang isang estudyante ngayon nasa college na. Nung sa high school ako kasi pag ganito tapos labag sa doktrina ng mission is sasabihin ko talaga or ako na mag-o-offer ng alternative sa nagawain sa teacher ko. Maghahanap na ako na, ma'am, ganito na lang yung gagawin ko. Ma'am, ganito na lang. Nakikiusap Or, sir, ka. Nakikiusap ako. Ngayon sa college, nakikiusap hanggang ngayon nakikiusap pa rin. Sabihin ko na, Yun na nga. pero minsan, na swerte rin ako sa mga classmate ko kasi nga, nag-share ako sila ng pulong sa kanila. Minsan, sila na lang nagre-reason out para sa akin. Sabi na, ma'am, si Christine hindi nagaganyan. Ma'am, bawal ganyan daw sa kay Christine. Or sa, ma'am, yung belief daw ni Christine is contradict sa ganyan na gawain. So, pasalamat rin ako sa Ama sa gabay niya sa pag... Yes. sa Kasi school. nga Miss Christine, naniniwala kasi tayo na walang imposible sa Diyos na Ama. So yun na nga, Sir Bubok, no, maaaring yung mga kaklase niya ay siyang ginamit ng Diyos na Ama para tumulong sa kanya na magpaliwanag na para hindi siya mahirapan, Sir Bubok. Kung ano man yung sitwasyon niya, kung ano man yung paniniwala niya. So, mayroon talagang gagamitin yung Diyos na Ama na tao na para makatulong sa'yo. So, ang ganda ng kwento ng mga kabataang ito, Sir Bubok, no? Kumbaga magsumikap ka lang na mamuhay ng matuwid at hindi kanya pababayaan. Kasi partner, ganito yun eh. Sinasabi ko rin ito sa mga bata, katulad nyo. Sinasabi natin na kung mag-aasawa kayo, dapat sa edad na 30 pataas. Yes. So, kaya tinanong ko nga, mangkot ko gani kung may nubyos lang, kung wala daw, tama man, no? Kagkuan, ano sa pamatyagan nyo, no? Amo na, ano nga kaayuhan ang nakuha ninyo, no? So, sa ato na 30 pataas kung gusto nila mag-asawa. So, ang purpose, makabulig pa sa ginikanan.
Kay may ara mga kaso nga mga bata pa wala pa ka-graduate, nag-asawa na. So ang ginikanan wala na malipatan, hindi mabuligan. So si nanay sang unas agwanta sang panggarab, pamulot sang palay sa uma, ginasaligan ng bata nga makagraduate tapos ganun pala hindi pa rin nakaraos kasi yung bata nag-asawa na. So, yung gusto ko lang ipakita sa kanila na example, yung guest natin dati na si Ma'am Jet at saka si Kim. No? At the age of 30 sila ngayon na pwede na pero hindi pa rin. So, bakit? Yung sa kanila kasi gusto mag-ipon, magtulong sa pamilya at saka mag-invest muna sa sarili. Yes. So imagine at the age of 30, no, sila Kim, si Ma'am Jet, dami pa natin kasama na mga kabataan na wala pang asawa, single, no? Ngayon single sila at sa ganyang edad may mga sasakyan na. May mga projects na. Yes. May negosyo na. Imagine. So yun ang gusto kong advice sa inyo na tingnan niyo sila, no? Na ganun. Yes. So ano nga ba? Yung kabataan pag-asa ng bayan. Pero dito sa atin yung mga kabataan pag-asa na ang maka-mission, Yes. 'di ba? Ganun rin kasi sa Cadiz, yung sa mga kabataan is laging pinapayo sa amin is maghanap kami ng role model, yung kaaya-aya na role model, katulad ni kina Ate Jet, Kuya Kim, yun. Yes. Tapos sa akin din kasi is minsan nakikita ko kasi yung mga magulang ko kasi nga hindi naman kami mayaman kahit hindi kami mayaman, so ang karanasan kasi nakikita ko lagi yung Hirap ng buhay. Yes. 4 Apat kasi kami magkakapatid, so ang mahirap kaming ng palakihin or sa financial, also sa kung paano kami nila susuportahan sa financial. No? So yung sabi lang lagi lang sinasabi or pinapayo ni Papa or ng ibang elder is tingnan niyo yung magulang niyo, like gawin niyo silang inspirasyon. O So, wag tayong maghanap ng inspirasyon sa ibang tao, like sa pag-crush or sa boyfriend or girlfriend. Pero may crush. Hindi rin po. Wala. Kasi hindi rin po. Totoo. Kasi nga Ang ganda kasi sa totoo lang. mas nakikita, mas na motivate po ako sa sa paghihirap ng magulang sa sa Pero yung magulang mo noon may bisyo. yes po, so So nung huminto sila kasi nakilala nila ang Diyos na Ama, huminto sa pagbisyo, si Papa mo, hindi na nagbibisyo, nagbago na. Ano yung feelings ng isang anak? Anong balatyagon mo sa to? masaya po. Kasi nga po, noong pumasok kami dito sa mission, nang hindi pa talaga tanggap yun ni Papa kasi nga marami siyang bisyo. Yung dahilan niya talaga is bakit ko pa magsastop pa kung ang dami na niyang ininvest sa bisyo niya. Invested na siya. Invested na siya sa kanyang bisyo. So bakit niya ititigil kung ang dami na ng gastos. Dako na ko gastos, hindi yung tatahan ko pa. Baka hindi na. Grabe nga mga rason, no? Bilang isang anak, kinonfronta ko si Papa. Talaga? Kinumpronta mo? nag-confront sa kinonfronta Papa. ko Paano? si Papa. Paano? Sabi Sige, ko kay sige. Papa, nandun ata kami sa market noon, na sa Cadiz or sa market ng Cadiz, no? Oo. Sinabi ko talaga kay Papa, nakita ko siya nagsisigarilyo. Nasa mission na kami. Si Mama, parang lagi kong nakikita si Mama na iyak ng iyak, ganyan. Hindi ko alam. Bilang isang anak, ano bang iniiyak ng nanay ko? Nasasaktan ka rin. Nasasaktan din. Tapos nakikita ko si Papa na nagsisigarilyo. Which is naglesen na yung yung pag-iinom niya ng alak, pero yung sigarilyo hindi niya talaga mabitaw-bitawan. So sabi ko kay Papa, sabi, may mensahe sa akin, sabi, pag di mo daw yan tinigilan yung pagsisigarilyo mo, pagbibisyo mo, ako yung mamamatay. Sabi ko sa kanya, mas pipiliin mo ba yung bisyo mo or sa akin? Yung parang
parang yun yung sinabi ko bilang isang bata pa. Wala pang kamuwang, hindi ko nga alam bakit sinabi ko. Mga ilan ang age mo noon? Mga pila? 8 ka pa lang? Sinabihan ko Grabe, si Papa no? ng ganun. Parang yung bata doon sa Norala, Sir Bubok. Oo, amo to ni siling, ano piliyon mo, bisyo mo, o kung pamilya mo, o ang bata mo. Grabe no. So ginimo mo gid gali, ginawa mo. Yes. Ako Grabe. na po nag-initiate na sabihin na sa papa ko yung gano'n. Ayun, pumunta si Papa sa isang isla, tapos doon niya talaga iniwan yung bisyo niya. Pag bumalik sa Sakatis na, wala na siyang bisyo. Uy, Binigil niya. Tumira siya sa isla para lang Parang mawala ang bisyo pumunta niya. siya sa Bantayan Island kasi nabinigil siya sa So bilang isang magulang, Sir Bubok, no, tulad ko, isa din akong ina, no, siguro pag ganyan yung mga anak ko, parang ang sarap sa pakiramdam na yung mismo yung anak ko, yung nagsusumikap na maging matuwid. Yun kasi dapat balance. Kasi nga, kahit anong pagsusumikap ng anak, kung hindi sinasabayan ng magulang ay useless. Wala din. Walang mangyayaring maganda. So bilang magulang, no, ang sarap sa pakiramdam, no, kasi nga dito sa atin, yung tinuturo kasi dito sa atin sa organisasyong ito is pag nakapagtapos kayo ng pag-aaral at nakapagtrabaho kayo, ay dapat lumingon talaga kayo sa magulang nyo kasi nga sila yung nagsakripisyo para mapalaki kayo at mapaaral kayo, di ba? Kay matanong ko lang si Hannah Jane, may mga hitabo man bala nga parehas sa kay Christy nga ang papaya bisyuhan tapos gin. Opo, yung papa ko, hindi lang ba siya bisyo, so sobra. Lahat-lahat ng bisyo, ganun. Tapos, yung papa ko, nung nasa panong na kami din, nagsigarilyo pa siya nung time na yon. Tapos, remember ko, yung kuya ko, yung intusan niya ng sigarilyo. Tapos, curious ako. Pinabili Pinabili ng sigarilyo. sigarilyo. Siguro, yun ang time kasi na yun, siguro 5 pa ako nun, 6, ganun. Hindi ko talaga, hindi siya clear, pero alala ko talaga, nasa mission na kami nun, sumasama kami sa mission. Pero nakita ko, inutusan niya yung kuya ko, bumili ng sigarilyo sa tindahan. Ganun, tapos curious ko, sabi ko, pa, di ba, hindi na pwede magsigarilyo? Bakit nagsigarilyo ka pa? Tapos siguro, nahiya siya kasi nakita ko, tapos sabi ko, di ba pa, di ba pa nag-mission, nag-mission ka na, ganon, nagpapakilala ka na, tapos nagsigarilyo ka pa. Pero nung time na yun, siguro bago pa kami no, siguro sa months pa lang, ganon. Tapos yung, kasi kapag nagawa mo yung mali ulit, parang may consequences na naman. So yung time na yun siguro, may consequences sa kanya, tapos yun yung dahilan din na parang mas, niya yung paniniwala niya. Marang mas naging solid kasi doon niya na-prove na, ano pala talaga. Kasi hindi kasi ganoon kadali talaga magtiwala agad-agad. So yun siguro may pa sa kanya, pang dadalawang isip, kaya tinry niya pa ulit. Pero doon niya din na-realize na talagang totoo na pala yun. Talagang yun na talaga. So doon ko din na-realize na sobrang swerte ko talaga na bata kasi sa milyon-milyong mga magulang, sila yung naging magulang ko. Kasi kapag hindi namin nakilala ang ama, siguro wala na rin ako sa mundo ngayon. Tapos yung papa ko, grabe, siguro nasa kulungan na siya ngayon. Kasi kapag malasing siya, wala siyang pake kung anong gagawin niya. Tapos yung mama ko din, kung mag-inom yung papa ko, mag-inom din siya para silang dalawa yung mag-aawayan. Sila yung bahay minsan, ganun sila. Drunken talaga. Magulo master. din yung buhay niya noon. Oo, sobrang gulo. Kasi Kaya, sa magulang. sobrang pasalamat ko talaga sa Diyos na Ama kasi ngayon, kung gaano ka miserable dati, talagang ngayon wala na. So, 13 years, wala na talagang bisyo si Papa, ganun. Hindi mo talaga marinig na may sira-sira na bahay dahil nag-aawayan, wala na po. Yung mga bad words, wala na. So talagang, sobrang sarap sa pakiramdam na ganun yung mga magulang mo talaga. And dahil doon, parang na-encourage ka talaga na magiging mabuting anak. Tama. Yes. So bilang kabataan, matanong lang may mga pangarap talaga ba kayo sa buhay? Yes po. So pwedeng malaman niyo yung mga pangarap nyo. Yung pangarap na dati wala sa Diyos na Ama. Pero nga andito na kayo sa Diyos na Ama, ano ang mga pinapangarap ninyo? Sige, mauna ka, Christy. Mauna ako kasi. Nangarap talaga ako Handong sa kabuhi. Pangarap talaga nakin mag-mission. Uy! Yun talaga. Kaya nga,
ganito pa lang yung age ko. Asan, Kahit kahit saan na ako napunta na ako ng Luzon. O imagine sa Cadiz, kaabot ka na din sa Mindanao. Oh, yes po. Absent ka gid Dahil siguro lang sa sa klase niyo ba? Yes po. Oo. Pasensya na sa mga classmates ko po. Ah. Ka-groupings ko po dyan. So, Miss Christine, masasabi natin na nung wala ka pa sa Diyos na Ama is siguro pinangarap mo rin na maging professional. 'Di ba? Pero ngayon na nasa Diyos na Ama ka na is mas priority mo na yung kaluluwa mo. So, mas una talagang ipangarap natin is yung pagiging missionary. Oh, missionary. Yes. Actually, Kay- yung sa profession, ang pangarap ko talaga na profession is trabaho lang na stable nung bata pa. Nung bata pa, nung hindi pa kami sa mission, pangarap ko lang talaga yung trabaho ni mama ko. Yung nagsusugal, yung agent ng sugal. Kasi nga nakikita ko nagkakapera doon siya. Nagpapataya sa lasto, Nagpapataya doon mo na. siya. Ngayon, agent ng sugal. Ganon lang kasi nga nakikita ko Simple Oo, yung simpleng pangarap as in. Tapos nung nasa mission na, sabi ko, gusto ko maging professional kasi nga sa Cadiz, wala pa kaming L3, hindi katulad dito. Ay, minsan nga pag umuulan tapos nagmi-mission, sabi ko, nababasa talaga yung mga missionary, ganon. Tapos, Kasi walang sasakyan. Walang sasakyan. So, baka Yung ikaw sasakyan is tricycle. ikaw pa yung makabili doon ng Travis. Tapos yung biyahe namin from Cadiz to Dumaguete. Ang layo kasi nun. nag-tricycle kami. Nag-tricycle lang So, kami. kapag umuulan, Mag 6 basa-basa. to 7 hours yata yun. Ang layo. ng 9 hours ata. 9 hours? Imagine, naka-tricycle. So, naka-tricycle. Walang komportable na upuan. sa Yes, tricycle. pero pag nakasasakyan na, ilang oras na lang yan. Sige, tingnan nyo yung kasama natin, Yung sinakyan natin ngayon. Wala pang asawa, youth. Pero may Travis na. Yes. Yes. That's so inspiration po. Yes. So, ganun nga yung Nakaka-inspire. gusto ko talaga pag sa Cadiz, pag nag-mission, meron ng yung proper na sasakyan. Talaga hindi mababasa or hindi maiinitan yung missionary. Yung Sige. focus nila is mag-mission. Hindi na nila worry na maulan maulan Sa mga ganun. ganun. Mayabukan ba? Oo, Yun. parang yun na yung dream ko kaya nga. From dream na gusto lang maging agent ng sugal isang missionary na nakakapag-provide sa mission. Kay Kwan, kay Hana, anong amuman? Same lang, Parehas? oo, ganun. Amo ba? Kasi nga, 5. So parang, since bata pa ako, palagi ko nakita sila mama papa, nag-mission talaga. So yun talaga yung nasa isip ko na kapag ako nakapagtrabaho, papa-provide din ako yung magagamit para sa mission. Wow. And syempre sa Main pamilya ko priority din. na Oo. talaga. Oo, yun talaga yung iniisip ko. Lalo na ngayon, dito sa main chapter, grabe, halos lahat ng youth naging Yes. may professional sila. Tapos Nagiging inuuna nila yung, professional. Oo. tapos inuuna nila yung panong. Parang nakaka-inspire talaga. Tapos naisip ko minsan na, kung ako, kapag maging ganun din ako, yun din ang gagawin ko. So, Wow. youth pa yun ha. Youth pa Yes. lang yun. Pero Palakpakan marami yan. nang na-invest. Yes. So, ano po ba, Miss Hannah and Miss Christine, yung mga short message na maaring makapagbibigay ng inspirasyon sa ibang kabataan tulad niyo? Sa mga kabataan dyan, lagi especially sa mga member ng mission, wag natin ma-inspire tayo dahil sa pagmi-mission, hindi tayo ma-inspire dahil sa pangsanlibutan na damdamin, ganun, or sa pag-ibig, or sa pag-ibig-ibig. Tapos, gawin natin inspiration yung magulang natin. Yun talaga sila. Hindi mag-crush-crush. Hindi mag-crush-crush. Huwag Yes. mag-boyfriend or Oh. girlfriend. Kasi distraction lang talaga sila. Ay, yes. Kasi nakikita ko rin sa Distraction. sa mga youth na naging lesson rin yung mga ginawa nila. Yes. So, ng distraction na talaga sila. Yes. Na parang na-distract lang yung willingness mo mag-mission. Or kasi tama. nga pag nawala na yung yung naiba na yung hindi na pag youth ka kasi parang center lang is yung magulang mo, yung Diyos Ama. Syempre yung Diyos Ama, yung magulang mo at yung mission. Yun lang yung
parang goal mo. Pero pag napasok ka sa Hinaluan, mga ganito, ganyan, pag nagbo-boyfriend or girlfriend, papupuntay na kasi sa pag-aasawa na. Yes, Miss Yan, Christine, kasi nga, pag-aasawa. yun na nga, yung sabi ng iba, realidad kasi yan, Sir Bubok eh. Yung mga kabataan kasi ngayon, mostly, nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, kasi nga, kahit ako nga noon, ninonormalize ko kasi akala ko tama Sir Bubok. Pero pinagsisihan ko na yon. So, yung realidad kasi nga na nangyayari sa ngayon is, magbo-boyfriend girlfriend para may inspiration. So hindi pa ba sapat yung magulang na maging inspirasyon mo? So kasi nga ganito 'yan. Kapag kasi may boyfriend girlfriend, kahit sabihin natin na ay hindi pa ako mag-aasawa, ay hindi pa ako ready sa ganyan, ganito, ganyan. Pero kapag mayroon kang boyfriend or girlfriend, yung temptation ay andyan palagi. Yes. So yun po yung palaging ano nga bang tawag dyan? Palaging pinapaalala sa mga member ng youth, pinapayo sa mga member ng youth sa organisasyong ito na kung maaari ay iwasan muna upang hindi mahantong sa hindi magandang kalagayan. ng Okay, mga Miss kabataan. Hana, anong message mo katulad ni Sa akin, siguro sa mga youth din dito sa panahon natin, dapat magpakatotoo tayo talaga. Uy, At- magpakatotoo. Oo, hindi yung napipilitan lang tayo. Yes. Dapat naintindihan natin kung ano talaga ang meron dito. Kusang Hindi yung- loob. Oo, kusang loob. Hindi yung dahil lang sa period natin. At saka Yes. dapat yung mga magulang natin is talagang respetuhin, mahalin natin, ganun. Kasi kung Wow. Respect sa magulang. Yes. Kasi kung ginagawa natin yung gusto nila, parang ginagawa na rin natin ang gusto ng Diyos na Ama. Yes. Kasi Ay, yun lang ganda. din naman, isa lang din naman yung nila, parang gusto nila na maabot natin. So parang dapat talaga, kung ano yung tama, yun yung gawin natin. Yes. Wow. So, Sige, partner. ang gagaling ng mga youth natin, Sir Bubok, no? Kasi nga makikita natin sa ibang tulad nun sa dati kong paniniwala na parang okay lang na magkagustuhan yan sila, yung mga kabataan, membro ng kabataan. Sa dati kong paniniwala. So, isa pa lang malaking pagkakamali iyan. So, Sir Bubok, bago tayo magtapos, nais ko po munang pasalamatan ang ating mga CEOs, Sir Rivel Nonoy Zambra, Sir Alvin Valerio, Sir Duni Valerio, at saka sa ating HR and admin staff, Ma'am Ruth Angeline Zambra Marikit, at Boss Roma Coros Zambra. At sa ating technical partner sa technical side, Sir Chris Vern Makilan, at saka sa ating anchor dyan, Ma'am Bon Krista Valdiviso. Morales Del Lumos. Si Ma'am Krista. Yes. At saka sa kay Sir Denmark. Hello po, Sir. Magparyante pala kami, Sir Bubok. So, maraming salamat po sa lahat ng nakinig at saka sa lahat po ng nagsubaybay sa aming programa through Facebook Live. So pasensya na po kasi naputol-putol po kasi yung live stream natin, Sir Bubo, kasi nga mahina po yung signal. I see. So, Sige. maraming salamat po sa inyong pakikinig. So hanggang sa muli po, dito lang po yan sa 107.3 Radyo Latico. Ang amigo mo nga radyo. Thank you. Thank you. Huwag mo nang umalis. Yes, sir. Radyo Latico, ang amigo mo nga radyo. Ang mga mensahe ng Diyos na Ama ay para sa ating lahat. Ipaparating namin ito kahit saan ka mang lupalop ng mundo. Mapabukid man o sa kapatagan, kami ay pupunta dyan. Dahil kami ang mga misyonaryo ng Diyos na Amang makapangyarihan. Tara, lakbayin natin ang mundo.